Topic po natin, tokwa, tofu, taho, soy milk, healthy ba o hindi? Unang-una po, very controversial tong topic. Kahit mag-search kayo, may nagsasabi, napakaganda. May nagsasabi, masama daw ito. Tingnan natin. Tsaka dito sa Pilipinas, puro tayo taho. May nababasa ako, sobra healthy daw ang taho. Pero paano naman maging healthy kung ganyang karami yung arnibal na nilalagay, di ba? Sa tingin nyo ba healthy to? Explain natin lahat mamaya. Tuturo natin, ha? Matagal ko to ginawa. Ito yung matagal ko na research. Ang soy, tokwa, tofu, taho, controversial siya. So, kaya titignan natin yung pag-aaral. Ang pro, may ilang pag-aaral nagsasabi maganda sa diabetes, sa puso, sa menopause, iwas cancer. Pero may ilan din namang experts nagsasabi baka makalala ng breast cancer, makasira ng thyroid, at mabawasan ang testosterone level. So, yun ang controversy. So, tingnan muna natin, ano ang laman niya? Marami siyang protina, di ba? Imbis na baboy, baka, ito ang protein niya. Marami siyang essential amino acids, maraming fiber, vitamins, minerals. Meron siyang isoflavone. Ito pinaka-component niya. Para siyang estrogen. Itong isoflavone, kumakabit din sa estrogen receptor natin. Nandyan yung controversy. So, tingnan natin. Focus, Doc Lisa. Kumpara sa ibang pagkain na diniscuss natin, ito isa sa pinakamataas ang vitamins and minerals. Ang taas, oh. Tingnan mo yung folate niya, oh, 43%. Yung may ibang nakikita natin pagkain, mga 10% lang eh. Ito, 100 grams, 43. Vitamin B1, 28%, B5, 19%, vitamin C, 17%. Matataas lahat to. Copper niya, oh, almost 47%. Manganese, magnesium, phosphorus, iron niya, 12%. Zinc, 11%. May potassium pa, 10%. Calcium, 5%. So, matataas siya lahat. Diba? Mataas siya. Mababa siya sa saturated fat. At ang protein niya, mataas din. No? 26%. Kaya, siksik siya sa mga vitamins, minerals, proteins. Calories, pwede na. 122, hindi naman ganun kataas. Ito yung issue, di ba? Sa akin, pwede naman kumain ng taho. Kung gusto ako, mahilig ako sa taho eh. Kaya lang, ang healthy sa taho, yung taho mismo. Pero yung arnibal, yun ang problema natin. Yung sago, carbohydrates din yan. Tingnan nyo ha, isang tasang taho, 20 pesos, 5 ounce cup. Almost 300 calories. 300 calories na yan. Baka bumigat ka na ng 1 pound yan. Hindi naman 1 pound. Pero ang dami niyang calories. Kasi puro asukal eh. Yung kanin mo nga na isang cup, 200 calories na. Okay? Dito busog ka. Dito gutom ka pa. So, nakakataba. Kung gusto niyo mas healthy, tanggalin mo tong arnibal. Konting-konti lang. Matabang lang gagawin mo. Diba? Hindi pwede sobra dami. So, yung health benefits nito, nasira naman ng sugar dito. Ano benefits ng tokwa, tofu, pati rin taho, basta yung pinaka-ano lang, pinaka-taho lang siya. Tingnan natin na, number 1, may pag-aaral maganda siya sa puso. Soy, isoflavones, dito muna tayo sa good, mamaya na tayo dun sa controversial. So may pag-aaral, 20% less stroke, 16% less heart disease. Ayan no, actually may isang study sa China eh. Malaking study, sa China kasi syempre mahilig sa tokwa, tofu. Less risk of dying pag mahilig sa soya, sa soy. Uso doon kasi. Pwede bumaba ang cholesterol niya, ha? Nakakababa ng cholesterol. Ito yung mga levels na nakakababa, oh. Minus 3% sa bad cholesterol, triglyceride, minus 4%. So, nakakatulong konti. Okay, hindi ganun kalakas pero nakakababa konti. Tapos, ang magandang soy product siya lahat eh. Gusto nila minimally processed. Ibig sabihin, ganitong tofu, okay.
Itong mga miso soup sa Japan, okay din yan. Meron pa mga iba, mga tempeh, natto. I don't think meron to sa atin. Pero ito, okay pa siya. Mas healthy yung ganitong minimally processed. Ang mas ayaw natin, yung mas hindi healthy, pag ginawa mo na kasing soy milk, pwede unsweetened. Pero pag nilagay mo maraming sugar, ay marami ng sugar. Merong soy protein powder, ito yung mga nilalagay sa energy bars, hindi na ganun ka-healthy. Okay pa rin, pero hindi na, mas healthy itong buo pa. Okay? Pagdating sa blood pressure, may pag-aaral nakakatulong siya, pero konti lang. Meron siyang arginine, isoflavone, maganda para sa ugat natin. Kaya lang, ang ibababa niya sa blood pressure, mga 3 millimeters mercury lang. 3 points lang. Dito, baka 5 points lang. Hindi ganun. Let's say, BP mo 160 over 100. Baka bumaba lang ng 155, 157. So, konting tulong lang. Hindi pa ganun ka-clear. Sa blood sugar, konting-konti rin na ibababa. Okay? May mga positive studies na nakakababa ng blood sugar, less insulin resistance, sa metabolic syndrome. Pero hindi lahat ng resulta ay positibo. So, hindi nakakasama, pero wag nyo expect na bababa dahil dito. Kung gusto nyo ng gulay, di ampalaya na lang tayo. O okra, mas nakakababa ng blood sugar. So, ito yung tofu. Kita nyo, high fiber, high protein, cholesterol-free, low sodium. Improve fertility para mabuntis, iba-iba. Nakita niya may question mark eh. May pag-aaral, 1.5 times mas mabubuntis ang sa babae nakakatulong. Sa lalaki kumakain, baka not so laki, hindi ganun kalaki ang benefits. Although yung soy foods daw, itong mga tofu, tokwa, pwede makatulong sa masamang epekto ng BPA, bisphenol A. Uso to yung mga plastic. Yung mga plastic na iniinom natin, bottled water na plastic, may bisphenol A yun. Pag hindi maganda yung plastic, masama sa katawan. Masama to sa katawan. So, nakokontra niya. Although, hindi ganun ka-consistent. So, fertility, baka. Blood pressure, baka konting tulong. Blood sugar, baka konting tulong. Pero sa puso, sa cholesterol, mukhang may tulong siya. Menopause, actually marami pag-aaral nakakatulong siya sa menopause eh. Ayan, no? Kasi nga, itong isoflavones niya, nagbabind siya sa estrogen receptors eh. Kaya akala ng katawan, nakabind siya. Akala ng katawan, estrogen siya. Ayan, no? Nababawasan yung hot flash, yung pag nagme-menopause na joint pain, fatigue, depression, irritable, anxiety, vaginal dryness, nakakatulong, nakakabawas. Although hindi lahat ng studies maganda, pero baka makatulong. Walang masama. Menopausal women, kain ng maraming tokwa, tofu. Pero syempre, mga 1 cup, 100 grams, ganun lang. Huwag din i-overdose. Yan, no? For menopause, kasama ang soy. Relief from hot flashes. Ito, hindi natin gaano kilala itong mga ibang produkto. Bone health, may tulong siya. Marami siyang calcium. Pwede siya, yan, no? So, ito, yung soy isoflavones, mas hindi humihina ang buto ng menopausal women. So, sa babae, maganda siya. Yan, no? Para sa buto, may iron sa anemia, iwas cancer, strong bones, and, di ba, milk, eggs, pati soybeans, tokwa, kasama siya. Yan. Breast cancer, may ilang pag-aaral, 16% lower risk from breast cancer. Ito, 28% lower risk. More sa Asian women ang benefit eh. So, nakakataka bakit ang soy products nakakatulog sa mga Asian women, kasama mga Pilipino, pero sa Western women, hindi gaano. Hindi pa klaro. May ilang pag-aaral din, hindi pa 100%, bawas endometrial cancer, 19%, bawas colon, colorectal cancer, bawas din prostate cancer sa lalaki. Okay? Pampapayat, nakakapayat, paano yung protina niya galing sa gulay eh? Vegetable protein. Di ba yung animal protein, di ba yung mga high protein diet, nakakapayat? Ito high protein ng tokwa, vegetable protein, nakakapayat din. Yan, may tulong din.
nandito na yung issue. Kaya nga sabi ko, pagkakain kayo, 1 cup lang, di ba? Pero para sa akin, kung ako tatanungin nyo, hindi ako masyado concerned dito sa bad effects eh. Feeling ko, hindi siya... Unang-una, wala pa talagang malaking pag-aaral na nagpapakita na masama talaga eh. Puro theoretical pa lang ito eh. Ang concern nila sa soy products, sama tokwa, taho, tofu is yun na nga, yung isoflavones niya mukhang estrogen. So, dahil estrogen mimicking, kamukha siya na estrogen, baka tumaas ang breast cancer. Kasi meron mga breast cancer na may mga estrogen, na yung mga receptors na pinag-uusapan nila. So, may klase ng breast cancer daw na masama, bawal ang tokwa tofu. Pero, para sa akin, okay lang eh. Hindi ako, wala naman talagang malinaw na pag-aaral eh. Wala pa eh. Thyroid function, baka mag-hypothyroid, humina ang thyroid. Pero sa human studies, wala pa rin sila nakikita. Bumababa ang testosterone ng lalaki. Nagiging mas babae ba to? More feminizing ang lalaki. Hindi ako masyado rin concerned dito. Danger to babies daw. Baka daw masama sa utak ng mga bata, sa baby. Pero sa pag-aaral, wala pa talagang clear. Yan o. Ito yung mga iniisip nila. GMO. Ibang soybeans daw gawa sa genetically modified. Titingnan pa natin. Depende sa paggawa ng soy products. Pero hindi pa rin man sure. Ito medyo tunay. Anti-nutrients. Yung soy daw may compounds na pinipigilan ang pag-absorb ng vitamins and minerals. Yun ang possible. So ito yung benefits ng soybeans, soy products na kwento ko na sa'yo. Ito yung downside na kinakatakot nila na hindi pa natin tiyak. Pero kung ano man itong mga soy products ang gusto nyo, mas gusto natin yung minimally processed. Tulad na sinabi ko, yung soybean, tokwa, tofu, itong mga ibang products, mas maganda kaysa sa soy milk na matamis o yung mga soy powder. Ito, may soy milk, tofu, at tempeh. At pinapakita ko nga ang ganda ng vitamins and mineral content niya. Sana po nakatulong tong video. So, para sa akin, pwede kumain ng tokwa, tofu. Hilig yan ni Doc Lisa, hilig ko rin. Pero sa lahat ng bagay, mas madalas okay naman. Pero, wag yung puro yun lang. Diba? Ayaw naman natin na puro yun lang kakainin mo. So, healthy siya. Sabayan nyo pa rin ng ibang mga healthy na gulay at prutas. Salamat po.